Ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupo ng Hamas ay umabot na sa ikalimang araw nito. Noong Miyerkules, October 11, 2023 ay tuloy-tuloy ang isinagawang airstrike ng mga warplanes ng Israel sa teritoryo ng Gaza. Maraming mga gusali ang halos napulbos na, kaya naman karamihan sa mga sibilyan ay patuloy na naghahanap ng ligtas na pagtataguan. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tinatayang aabot na sa 2,200 katao ang nasasawi sa magkabilang panig sa mainit na bakbakan na ito at inaasahang magtutuloy-tuloy pa nga ang labanan, kaya naman maaaring tataas pa ang bilang ng mga casualties. Sinabi ng mga opisyal sa Gaza na hindi na nakakarating ang rescue teams sa ilang mga lugar kung saan nagaganap ang bakbakan. Nakiusap naman ang mga humanitarian group sa magkabilang panig na kahit papano'y magbigay ng koridor o ng madaraanan para makapagdala sila ng tulong sa mga sibilyan na apektado ng digmaan. Samantala, ayon sa statement ng Israeli Defense Forces ay dumating na sa southern Israel ang unang eroplano na may dalang supply ng mga dekalidad na mga armas mula sa Estados Unidos. Ito ay bilang pagtugon sa pangako ng Amerika na tuloy-tuloy ang gagawin nilang suporta sa Israel. Isa ang Amerika sa unang nagpadala ng tulong at kumundi na sa isinagawang pag-atake ng grupo ng Hamas. Sa kasalukuyan ay nabawi na ng militar ng Israel ang kontrol sa Gaza at Israel border. Ito ay matapos ang 8 humpay na isinagawang airstrike sa kabuuang teritoryo dito. Sa ngayon naman ay nagkakaisa na sina Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang mga opposition leader ng Israel para gumawa ng isang emergency government na siyang naglalayong palakasin pa ang seguridad at ang pagsasagawa ng mga desisyon at mga hakbang habang patuloy ang bakbakan kontra sa Islamic militant group. Sa inilabas na satellite image ng Maxar Technologies, isang US space firm, makikita ang naiwang pinsala ng mga bakbakan sa nakalipas na araw. Ang mga image na ito ay lumabas matapos i-anunsyo ng Israel military na nagtitipon-tipon na ang daan-daang libong mga tropa ng Israel sa border ng Gaza upang isagawa ang mission order mula kay Netanyahu. Sa pagpapatuloy ng pagpapalakas ng puwersa ng Israel Defense Forces sa border ng Gaza at Israel, tinatayang aabot sa 300,000 reservists at daan-daang mga tangking pandigma ang nakahanda sakaling magsagawa na ng ground assault ang Israel kontra sa Hamas. Ayon sa report ng TASS, isang Russian media group, inanunsyo ng Islamic militant group na Hamas na handa na sila sa usapin tungkol sa tigil putukan o ceasefire, subalit wala silang intensyon ng anumang negosasyon tungkol sa mga hostages. Ayon sa isang phone interview kay Musa Abu Marzouk, isang senior official ng Hamas, bukas na sila sa posibleng kasunduan sa Israel dahil nakamit na nito ang kanilang layunin. Kahit na sinabi ng Hamas na handa na sila para sa isang ceasefire, mariin namang sinabi ni Netanyahu na ipinapangako niyang pupulbusin ang Hamas katulad ng pagpulbos ng enlightened world sa ISIS. Dagdag pa niya ay ginusto ng kalaban ang gera na ito, kaya gera ang ibibigay ng Israel sa kanila at wala silang interes na makipagnegosasyon sa Hamas. Sinabi rin ni Israel Defense Minister Yoav Gallant sa kanyang tropa na i-release ang lahat ng restraint o wag nang magpigil sa labang ito kontra sa Islamic militant group. Ngayon nga natuluyan ng naubos ang supply ng kuryente mula sa isang operational power plant sa Gaza Strip dahil wala na silang fuel supply. Nangako si Defense Minister Gallant na maaari silang magsagawa ng ground assault sa Gaza anumang oras.
Sinabi rin niya na pagsisisihan ng Hamas ang pagkakataong ito at permanente na ang magiging pinsala o hindi na makakabalik ang teritoryo ng Gaza sa dati nitong itsura. Dahil naman sa nagaganap na kaguluhang ito, nahaharap sa krisis ang mga sibilyan na naninirahan sa Gaza Strip. Iginit ng United Nations High Commissioner for Human Rights na sa ginagawang complete siege at blockage ng Israel ay inilalagay nito sa mas malaking panganib ang mga sibilyan. Ayon sa UN, malaking paglabag ito sa international humanitarian law. Dagdag pa ng United Nations, sa pagputol ng water supply, 610,000 na mga residente sa Gaza ang nawalan ng drinking water. Ang tuloy-tuloy na airstrike naman ay nagdudulot ng mas malaki pang pinsala sa mga medical infrastructure para sa mga Palestinian residents. Maraming mga bansa ngayon ang naglilikas ng kani-kanilang mga mamamayan mula sa Israel dahil sa takot na maaaring mas lumala pa ang kaguluhan na ito. Sa ngayon nga ay lumalaki ang posibilidad na sumali na rin ang Lebanon-based Shia militant faction na Hezbollah. Isang bagay na pinaghahandaan naman ng hukbong militar ng Israel na nagpadala na rin ng libu-libong tropa sa northern border ng Lebanon at Israel. Sinabi ni IDF spokesperson Lieutenant Colonel Jonathan Conricos, nagpaputok na ng anti-tank missiles at mga rockets ang Hezbollah sa Israeli military positions. May mga attempt din daw na mag-infiltrate sa Israel ang ilang mga Islamic Jihad groups na nagawang mapigilan naman ng IDF pero ikinasawi ng isang senior officers at dalawa pa nitong mga sundalo. Sinabi naman ng grupo ng Hezbollah na marami sa mga sundalong Israeli ang napatay na nila at ang iba naman ay sugatan sa kanilang pag-atake sa Israeli sites sa border ng Lebanon at Israel. Isang bagay na hindi naman sinagot kagad ng IDF para kumpirmahin ito sa tanong ng media. May mga rockets na rin daw na ipinalipad mula naman sa Syria patungo sa Israel territory pero sinabi ng IDF na bumagsak naman ito sa mga open areas. Ayon sa ulat ng CNBC, sinasabi di umano ng Hamas Group na hawak pa nito ang 150 Israeli hostages. Sa ngayon ay nagsasagawa pa ng verification ang iba't ibang bansa para malaman ang posibleng bilang ng mga foreign hostages na nasa kamay ng grupong ito. Ayon naman sa kahuli-hulihang ulat mula sa AP News ngayong araw, umabot na sa 22 American citizens ang kinumpirmang namatay sa bakbakang ito. 2 Pinoy naman ang kinumpirma na nasawi sa Israel-Hamas conflict ayon sa statement ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Sinabi rin ng DFA na mayroon pang 6 na mga Filipino ang nawawala sa kasagsagan ng digmaang ito. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguraduhin nakasubscribe. Like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.